Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor, magandang tanghali at magandang gabi. Whichever the case may be, kung nasaan man kayo, no, dito sa Pilipinas o sa ibang parte ng mundo. Diretso na ako, straight to the point para makaikli tayo. Please like, share, and subscribe bago kong makalimutan. At maraming salamat sa mga bagong subscriber. Kindly check out the playlist. Pili lang kayo. May buhay kadete, buhay military, buhay farmer, buhay corporate, ano pa, mga sagot sa mga tanong ninyo. Kindly look at video 234, which is yung nandun naka-post yung mga design ng mga binigay na design ng ating mga kabrigada sa ating logo. Boto lang kayo doon sa comment section. Okay? So, nainip na ang mga magtatali. Nainip na silang magtali, no? So, pili tayo. Kailangan yung boto ninyo eh. Kailangan maraming boto para conclusive. Tapos nun from there, we'll do it again. Kung maka top 3 o top 5, depende. Kung masyadong close, magiging top 5. So, and then run it again. So, ganun lang. Okay, so thank you for your cooperation. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa mga tuloy-tuloy ninyong pagpakinig. Okay, so ang ano natin topic natin ngayon ay to follow up dun sa nangyari kala Caselis at kay Doc Badoy, no? Alam nyo, nakakasama ng loob talaga o nakaka-stress. Maraming galit na galit ng mga Pilipino. Iba naman tuwan-tuwa. Sana wag naman tuwan-tuwa kasi parang abnormal yun. Ba't ka matutuwa na na-contempt yung mga tao na nagsasakripisyo para labanan yung yung salot ng CPP, NP, NDF. Kundi dahil doon sa dalawa na yan laking tulong nila, naiambag nila sa NTFL Cup, no? So, pray for them. Support them. Ganon. Okay. So, nakulong sila. Bakit? Kasi nga, yung Congress nakakapikon yung Congress nakakainit ng ulo kayo, Congress. Kaya nga, ako mismo, itong vlog na to para sa inyo no? Congressman. May mga tanong ako May tatanong mga doon sa tanong ni Caselis na totoo ba na yung 1.8 magkano yun? Billion ba na gastos naging expenditure ni Speaker Tamba. Yun ang tawag. Pagka mapipikon dahil sa yun yung tawag sa yun ng mga tao hindi naman kami nagbinyag si BP nagbinyag So, kayo manipis. Bagkus ang mga congressmen at saka congresswomen, pati senator, dapat kayo, the public owns you You run for office and binoto kayo ng taong bayan. Ngayon, ang pangit, yung congress, binoto, mga ilan lang ang boto nga ng congress, gaya ng sabi ko nung nakaraan, tapos kung asta ninyo, parang sobra-sobrang kayo sa sa power. Okay. Yung tanong ni Celis simple lang, di ba? Kung sinagot ninyo. Which, okay, thank you, sinagot ninyo doon sa hearing na 39 point something million, 39.7 yata, no? Yung total nung isa is 35, tsaka dun sa Congress buo, and then 4 million something dun sa kay Speaker. So, pinagsama, 39.7 million. Mga ganon. If I remember right. Sorry kung may konting diferensya sa mga decimals, sa mga butal. So, basically, 39 million. Ang tanong, number 1, budget 2 billion, 2.66 billion. Ang laki ng budget, no? Ang nagastos lang 39 million. So ano mangyayari dun sa sobra?
idedeklara ba ninyo na savings yon? At kung dineklara ninyo na savings yon, ire-realign nyo ba yung pera? Kasi isosoli nyo ba sa National Treasury natin? Wala naman nangyayaring gano'n eh. Galing din akong gobyerno. Walang lokohan. Galing din akong gobyerno. Sa Armed Forces eh. Walang sinosole na budget. Walang sinosole na pagka may savings ka, titignan kung saan pwedeng i-realign yun. Kung saan pwedeng ilagay siya na base sa natanggap ng COA. No? Minsan nga, tatanungin pa yung COA eh. No? Okay ba to? Okay ba to? Hindi ba kami makakasuhan dito? Hindi ba kami makukulong dito? Kasi at the end of the fiscal year, you have to be audited. Na kailangan pakita mo lahat ng pinagkagastusan mo. Ganun sa government agencies. Pati private sector, ganun. Hindi ka pwedeng magkamali. Pero kayo, ang nakakapag-suspetse na parang may bala kayong masama sa pera. Okay. Napakinggan ko yung si SAS at i-relay ko sa inyo, doon sa mga hindi pa nakakapakinig, i-relay ko rin yung obserbasyon niya, yung findings niya. Na 2023 ngayon, nagpasa ang Senado at ang Kongreso ng concurrent na House Resolution number 10. Concurrent House Resolution number 10. At doon sinasabi na yung pag-audit at yung liquidation, yung pag-liquidate ng lahat ng ginagastos ninyo ay by way of certification. Certification lang. Pipirma lang kayo. So, tama ba yun, mga congressman? Mga senator, damay na kayo. Kasi kayo, pare-pares kayo na involved dito eh. 2011 pa eh. 2023 na ngayon. So that resolution was adopted to maintain the system of how you account yung pera ninyo. Yung allocation ninyong pera per member of Congress. So, meron kayong 2022 15.24 billion. 2023, sorry guys. 2023, 15.24 billion ang MOOE ng Congress. At sa Senado, 3.4 billion. Yun ang sa Senado. Now, ano yung implication nun? Kung yung pag-account and liquidation ng pera na binibigay sa inyo by way of certification at hindi by item for item, resibo for resibo, para pagdating ng COA at mag-o-audit na, pwedeng checkin at pwedeng i-flag kung tama yung gastos ninyo. Pero kayo, magse-certify lang. Question, hindi ba nagbe-breed yun ng corruption? Hindi ba pangit tignan yun? Kasi ang higpit-higpit ng auditing o liquidation sa lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng agencies, pati GOCC, Government and Control Corporations, pati sa private sector nga, wala nga auditing doon na promiso, parang certification na I have read and understood, parang based on the best of my ability, I have reviewed, parang ganun ba ng certification, that I have reviewed and I attest to the veracity, yung katotohanan ng
itong pinipirmahan ko na ang lahat ng gastos na ay sang-ayon sa batas. Kasi nga, sang-ayon sa batas at certification, inauthorize ninyo sarili ninyo eh. Tama ba yun, Congress? Tapos bibirahin ninyo ang mga pagka nag-imbestiga kayo, ipapahiya ninyo yung mga tao, tapos honorable kayo, galit na galit kayo. Gaya nangyari ngayon doon kay Celis at saka kay Badoy, SMNI, na tinatanong lang yung 1.8 billion, kung yun ba talaga nagastos nun kay Speaker Romualdez lang. It's a legitimate question. And what did you do? Binanatan na ninyo na pati ngayon cancellation ng franchise, kinontempt ninyo yung dalawa, sinabihan ninyo in public na forum na sinungaling si Badoy, tapos nun disrespectful sila. Napanood ko yung hearing, hindi naman sila disrespectful. Pero kayo, Congress, disrespectful kayo sa taong bayan. Kasi hindi tama yung ginagawa ninyo sa tingin ko. Kaya nga ang tanong nga marami. Okay, doon sa pera, doon sa pera ninyo inallocate sa sarili ninyo, 15.24 billion. Kung di-divide mo ng ilan ng congressman, 316, mga ganon, tanda ko 316. Lumalabas ang bawat isa sa inyo, 48 million ang MOOE kada taon. Ang bawat isa na congressman, 48.2 million. 48.2 million na ang pag-liquidate ay by certification nyo lang. Congressman, na lahat ng member doon sa hearing na yon, na napaka-honorable ninyo, how do you explain that to the Filipino people na certify nyo lang na lahat ng entries doon o yung ballpark figures, kunyari gasolina o yung mga ginastos ninyo o yung mga sinahod ng mga consultant ninyo, whatever kung saan ilalamp yun under your MOOE na 48.2 million taon-taon, kung tatlong term ka, round up na natin, may 150 million ka. 150 million. Thereabouts. Kung sinavings mo lahat yun, at ikaw lang at ang COA, naniwala doon sa certification mo, certification, na tama lahat ang entrada rito, at ako'y honorable naman, samantalang yung ibang sangay ng gobyerno, ay lintek, mali yun. Mali yun, mga sir, mga honorable, mali yun. Pag nanakaw yung ginagawa ninyo kasi, bakit kayo magde-decide kung tama o mali? Di ba kaya nga nandyan yung COA para sila magsabi kung tama o mali? Kung dapat i-flag o dapat i-soli nyo yung pera o mali yung pagkaka-disburse ng pera. O, for example, yung mga ibang government employees, kunyari, gumingay. Sorry. Ang ibang government employees, kunyari, bumili ka may 100,000 na budget. Okay? So, 100,000 na yon, bumili sila. Pagka di ka dumaan sa bidding, kunyari, ang bibilin mo pa na yung mga laptop. 100,000 worth na laptop o 1 million worth na laptop. Ilang laptop yon? Kung ang budget kunyari 40 o 50 na nga mo para madaling computer, mga 20 na laptop. No? Tapos nun, hindi mo, ang ginawa mo binili mo ng 50. Pero merong ibang supplier, kaya ibigay ng 30. Kasi bultuhan naman. Hachi, alika. Hachi. Maingay na naman si Hachi. So,
Kung 30, pero binili mo ng 50, question mark yun. Kasi yung COA, pagka nag-audit yun, sila, tatanong sila talaga ng mga supplier. At pagka nakita nila may 30, dapat mo binili ng 50. At kung yung specs mo na binili, hindi tama, at mas maganda yung mas mura, ay question ka, baka isoli mo yung pera. Pero sa Congress natin, certification. So, yung resibo nga, nagkakaroon pa ng question mark. Resibo na yun. How much more? Yung walang resibo. Kasi tinitignan dyan yung kung cost-wise, was the procurement done na beneficial to the government, na mas mura, and then ganun pa rin yung quality, naka-ano ka ba, naka-efficient ba yung pagkakagawa mo, yung ganun ba. So may tinitignan yung COA na mga criteria to finally say na tama yung tama yung pagkagagastos mo ng pera. Pero Congress. So kung ako, isang congressman ngayon, meron akong 48 million kada taon. Who would question me if I certify 48 million na dito ko ginastos sa MOOE, pero hindi ko naman ginastos doon. Wala naman nakakita. So kung bumili ako ng sasakyan, bumili ako ng kondo, bumili ako ng babae pa ako, kung bumili ako di ba may mako-question o lulusot ako doon. How do you go about it, Congressman? Kasi pangit Tinatawag mong sarili mo honorable, pero parang hindi honorable yung dating. Honest question yung akin. At ganun din sa senator. Mga senator. Nadinig ko nga si Sas nanggigigil ako Parang gusto kong manakal gusto kong mag 74, 75, 76, 77, 78. Wala na, random kasi pare-pares kayo na nakikinabang doon sa sistema nyo. Ay, grabe Sa Senate, 3.4 billion, divide mo ng 24, ang lumalabas, ang bawat isa may 141 million. 141.666 million kada taon. Gawin na natin. Sige, 140 million na lang bawat isa. 140 million, 6 na taong kang senador. Diyos ko. Hindi ka ma-question. Tapos yung COA, hindi ka ma-question kasi meron namang basehan Yung Resolution 10 na sinasabi, pwede kayong mag-liquidate ng certification lang. So, paano kung corrupt yung tao? Can you vouch for yung mga kasama ninyo? Hindi siya corrupt? Hindi nyo naman makita. Hindi nyo naman imbestigahan kung magkano yung ginastos ni ganito. Magkano yung ginastos ni ganon. Pero isa-certify mo. Lahat kayo, isa-certify nyo. So, lumalabas, parang mas nandun kayo sa bordering on kayo. Kayong lahat, Senate, Congress. Parang bordering kayo on crooks, being crooks. Kasi dun yung kindly explain. Because for me, hindi tama. Hindi tama. Kasi merong panloloko dun may panliling lang May panliling lang sa taong bayan yun Sipin mo, 48 million a year, 3 taong kang congressman, tapos magti-3 terms ka. 9 na taon na 50 million na kamo. 9 na taon na 50 million. Kulang-kulang ka ng kalahating bilyon 450 million. 550 times 9. 450 million. Yaman mo. Made ka na. Kung dinodoktor mo yung pag-liquidate mo. Now, hindi naman lahat, pero meron
Okay lang ba sa lahat yan? Okay lang ba sa inyong lahat yan, mga sir, mga honorable, mga ma'am? Kasi sa akin, di eh. Sabi, dapat congressman ako. O kaya senator ako. Kasi alam ko, hindi ko gagawin yun. Tatanggihan ko yan eh. Hindi kaya, kukwestiyonin ko sa inyong lahat. Kukwestiyonin ko. At kahit magbotohan kayo na legal yung ginagawa nyo, lalabas ako sa press, sa media, at sa sarili kong account sa Facebook ko, sasabihin ko, mga magdanakaw tong mga kasama ko. Mga magnanakaw. Ang dahil ko pang tanong eh. Nagsisimula pa lang ako eh. Pero hindi tama yung resolution 10. Because you have the power of the purse. Kayo yung supposed to be nagdi-distribute ng pera ng gobyerno. Kayo gumagawa ng budget. Ano yung, putya, kinwestiyon nyo si BP at yung ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa intelligence fund. Tapos kayo mismo meron kayong pondo na 48 million congressmen at 140 plus million mga senator, bawat isa, taon-taon, base dun sa budget, na hindi nyo kinakailangan explain. Pinag-explain nyo yung confidential fund kung saan gagamitin. Ang dami tapang ganun na hindi ko pwedeng sabihin nasabi ng ibang mga heads of agencies. Hindi, ganito, dapat ganyan. Lumalabas kayo mga honorable, pero bakit kayo hindi nyo walang resibo? Certification lang. Niloloko nyo tao Ganun ang dating. Kaya, can you explain, congressmen, senators, kasi para bang laglag pang ako. It has been ongoing since 2011, 2012. 2013, tinawag ang pansin ng isang news outlet at sinasabi bakit hindi makapag-audit ang COA sa institusyon dun sa Congress. Tapos finance off siya ng Senate. So hindi pwede yun Hindi pwede yun sa totoo lang because COA should have the authority and the judgment how the auditing should be done. Bakit magde-define kayo ng batas? Bakit? Congress, Senate, bakit kayo gagawa ng isang resolution exempting you from all the other agencies on how they will liquidate the money, the funds, the allocations? Why? What makes you so special? Because you are honorable? No. You're not honorable with what you're doing. Hindi tama yun. Parang niloloko nyo yung taong bayan. Niloloko nyo. Dapat kayong questionin talaga. At kung yan, ongoing na since 2011, 2012, nung pinasayan. So, matagal ng problema. At billion na yung nawawala sa taong bayan. And then, kaya pala, maraming tumatakbo. Ipagdasal ko ng magkaroon na revolutionary government at ma-abolish kayo Pwede ba Lord? Patawag niyo sa kongreso yung langit. Nako. Kasi kung ganyan yung ginagawa ninyo, wala bang isang matino dyan sa inyo na sabihin na mali itong ginagawa natin, mga pre, mga madam, mga honorable, mga sir, wala. Mali itong ginagawa natin niloloko natin taong bayan Tayo kukuha ng pera, i-allocate natin, padedepensahan natin sa bawat isa, depend, tapos duduruin mo pa.
That's not how you spend the money. Banat eh, no? Yung pala kayo mismo, certification lang ang audit. Certification lang ang liquidation. PI. PI. PI talaga. Mga animal kayo. So, naghahang tong aking computer. So, mas marami talagang tanong eh. Okay. 2023. 2.66 billion, Congress tayo ngayon. 2.66 billion ang budget ng Congress ngayon 2023, 2.66 billion. At sinabi ng Congress mismo, dahil dun sa kabastusan ni Eric, ni Celis, kabastusan at yung mga tanong niya impugning on the image of the Speaker and the Congress as a whole. Tinanong niya yung 1.8 billion. Ganun ba yung gastos talaga ng ano? Whether yon a statement or tanong, bahala ng korte, Hindi mawawala yung question ng tao. Ako, question ko, kung gumastos kayo ng 39.7 million as of October 2023, bakit ano mangyayari dun sa sobra na 2 billion something? 2.66 billion, 66 minus mo yung 39, so almost 40, 26 minus 1, 25. 2.25 billion. Anong gagawin nyo doon? Savings? Tapos, hahati-hatiin nyo na? Bonus? Yun yung tanong. Gagawin nyo bang bonus? Tapos, isa-certify ninyo na you have spent everything to the best of your ability, to the best of your recollection, to the best of your honorable judgment, na everything is in order. PI. Tarantado kayo. Dapat talaga isara kayo pagka ganyan kayo. Dapat isara kayo. Ay, nako, pagka na si Ginang BP nainis, o kaya si Tatay Digong nainis at nagklamor ang mga taong bayan sa sobrang galit nako, wag sana tayo magkaroon ng parang French type revolution na calling for the abolition of Congress, because there's no credibility on your part. 11 years na, ilang 10 taon na yan, 12 years, 2011, 2020, 12 years na yan ongoing, and then you're all enjoying. Nang kahit sabihin ninyo na you did not steal from government, you did not use the money, the funds, for your own personal use, ang ano doon, ang matitira pa rin sa kaisipan ng mga tao, ninakaw nyo. And every year, ninanakawan nyo ang taong bayan. Taxes ng taong bayan. What gives you the right? Another question. What gives you the right to do things differently compared to the other agencies? What gives you the right to come up with a resolution number 10, tapos nun hechopwera kayo sa mga resibo at pwede na yung pirma lang ninyo. Ang linaw-linaw nung salita for all those who are listening, search nyo lang yung concurrent resolution number 10 at
nandun yung wordings eh. Binasa ko ilang beses eh. Nakakainis eh. Okay. So, kung ang budget eh, 2.66 billion at ang ginastos eh, 39.7 million. Sige. Round up muna ng 40. So, may matitirang 2.26 billion. 2.26 billion. Ano gagawin nyo doon? Pagkati-hatian? Sosoli nyo? Yun ang gusto kong makita. Soli nyo. Kasi na-booking kayo eh. Pero wala kayong balak isoli. Alam nyo bakit? Kasi bakit kayo magbabudget ng 2024 ng 1.3 billion? Tama ba yun? Yung nadinig ko? 1.3 billion. Ay. Ayun, 1.333 billion for 2024 as your travel budget when in fact you only spent 39.7 million for 2024. Masyadong malayo mga iho at iha ang inyong binabudget. At kung sino man ang nag-iisip niyan, magnanakaw. How can you justify 39 million lang ang nagastos nyo for this year na kayo na rin ang pinanggalingan nung informasyon na yon? 39.7 million. Tapos nun, budget nyo is 2.66 billion and then nag-reduce sila. Naging 1.333 billion for 2024. Pero, ang gastos nyo, alam nyo naman, 39 million lang. Di ba mas maganda, nag-budget ka lang ng 50 million kasi masyadong maigpit yung sinturon na natin. Ang daming gagastosan ng Pilipinas eh. Ay magagalit sa inyo armed forces kasi humingi ng pondo yung armed forces yung pala sa inyo may pondo kayo na recertification lang ang liquidation eh. Tapos titiwang-wang nyo yung pera doon sa inyo, nandun sa allocated para sa inyo, nandun lang sa DBM, allocated lang para sa inyo yon ng 1.33 billion pesos for fiscal year 2024. Tapos di natin alam kung magkano yung gagastos, kung magkano yung magagastos. Tapos, at the end of the year, uulitin ninyo na savings na naman and then i-divide na naman ninyo. Ganun ba ang kalakaran? PI, Philippine Islands. Philippine Islands talaga. Okay, so another question. 2023, nag-budget kayo ng 2.66 billion. Naggumastos kayo ng 39. Ba't di kayo bumiyahe ng bumiyahe? Ba't kayo nagtipid ng ganon sa biyahe? Commendable, nagtipid, pero magiging hindi naman isusole, no? Kasi wala naman nagsusole eh. Declared savings yun eh, hindi gagamitin kung somewhere. O meron na palang, o naka-allocate na ba siya? Which brings me dun sa source ni Caselis. Why on earth would a source from Congress, the Senate ba o somewhere there in the halls, why on earth would he tell Caselis na matagal na nilang pinagsamahan 1.8 billion ang expenditure? Since you are now certifying, pwede niyong baguhin na ito 39 million lang nga eh. Sino maniniwala ngayon sa inyo? Tapos ang sasabihin pa ninyo, nagsisinungaling si Caselis na kuryente. Ang tanong ko nga eh, paano kung totoo yung sinasabi nung source? Tapos sasabihin ninyo, ang palagay ninyo walang source si Caselis.
Okay, sige. Wala nang source. Nag-imbento si Caceres, pero ang galing ni Caceres mag-imbento. Ang galing. Kasi nandun yung problema. Bakit kayo gumawa ng Resolution 10 para hindi ma-question yung magsa-certify kayo ng 48 million bawat isang congressman at 140 million bawat isang senator. Taon. Yun ang issue. At para malihis yung issue, tatanggalan nyo ng franchise. Yun ang usapan. Tatanggalan yung franchise ng SMNI. Tinitira ninyo si BP. Tinitira nyo si BP at ngayon pinalalabas nyo pa, nagsalita na lahat at si BP hindi nagsalita. Saan? Doon sa China, doon sa West Philippine Sea, nagsalita na lahat ng government official, nagsalita ang Senate, nagsalita ang Congress, Speaker, Senate President, and Speaker, and then sa gitna nilagay si BP Sara na walang comment. Wala, blanco yung kanya. Kundi pa naman kayo magunggong ano ba pakialam ni Sara yan? Hindi naman siya ang gumagawa ng foreign policy natin. It is the President of the Republic. Hindi naman si Sara ang Commander-in-Chief. Wala naman siya doon sa chain of command. Siya ang next in line to the President. Separate yun. Pero she doesn't have to say something about yan lintik na West Philippines na yan. Because yung ginagawa ninyo ngayon, dinidiscredit yung tao, malihis yung usapan, baka sinasadya nyo pa na wala tayong reaksyon dyan sa West Philippines na yan. Para tala ang dami pag-uusapan at hindi ba pag-usapan yung kagarapalan dyan sa Congress. Ganun ba? Question na naman. Ganun ba? Because nagsalita yung Senate President, nagsalita yung Speaker, tapos nun, si Tambo. Tapos si Sara wala. Hindi naman magsasalita si Sara. Ba't magsasalita? Pinipilit yung magsalita. Tapos pagka nagsalita, sasabihin nyo, epal. She has no business speaking out in the open because yung presidente. Ngayon, question mark. Nasaan ang Pangulo? Hashtag, nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Ba't hindi nagsasalita ang Pangulo? Walang niya. Magkakasakita na doon sa West Philippines. Hanggang ngayon, wala yung Pangulo. Wala pa ako nadidinig. Hinihintay ko nga. May sasabihin ba si Bongbong? Mag-on the air ba siya? Sasabihin sa buong bansa natin. Ganito, ganyan. Sasabihin yung Armed Forces. Okay. So, ewan ko it gives me the thinking now that whatever is happening there in Congress, investigation in aid of legislation and all that brouhaha is all meant to divert the Filipinos from focusing on the actual issue, which dates back to 2011, 2012, up to the present, and it has been ongoing. Nakawan. Totoo ba yun? Mga honorable? Tapos kung magsalita kayo, nakakagigil talaga. Nakakagigil. Pwede ba paki-explain ninyo? Kung meron bang matino dyan. Uy, yung mga binoto ko, totoo ba yun? Ganun bang ninyo? Na classified. Classified, pagka nilabel ninyo na classified ang ninyo, ang liquidation ninyo, ang accounting and liquidation nyo, classified, hindi pwedeng busisiin ng COA. You're violating the Constitution. Ay, nako, meron ba akong nun? Nakakaano yun? Tahakang violation ng Constitution yun, mga guys. Ita-type ko na lang. Nakakaano. So, tapos na ba ako doon sa isang question ko? Yung historical? Yun yung number 1 ko historical. 2023, 2 billion. Ano yung 2022?
ilang bilyon ang budget nyo. Ano yung actual na gastos ng 2022? Ilang milyon yun. Ano nangyari do sa sobra doon sa expenditure, actual expenditure ng travels ng Congress doon sa versus the budgeted ng 2022? Ano nangyari doon sa pera? Pwedeng paki-explain. Savings and then ano nangyari doon sa pera? Can you explain? Certificate? No, ayoko ng certificate. Ang gusto ko, resibo. Resibo, mga congressmen at because you have no right to become congressmen, to stay as congressmen and senators if you will do a certification just to liquidate the funds that you have, because everyone else in government is under the scrutiny of COA. Ba't kayo hindi? Ba't kayo exempted? Kasi parang pakita nyo na yung certificate nyo sa COA, wala na, tapos na. Tapos na. Kaya nga, mayroong mali. May mali. Bad trip talaga. Nakakainis din eh. Type ko nga. Nakakainis. So, ano mangyari doon sa unused na budget? Masosoli ba siya sa National Treasury? Or magiging savings, declared na savings? O paghahati-hatian, marirealign? And then, again, balik tayo dun sa Resolution 10. Paano nyo ililiquidate yung pera? Pinag-usapan natin billion. At yung sinabi ni Celis is 1.8 billion. Fraction lang pala yun. Kasi yung sinasabi, ilan? 15.24 billion for 2023. 15.24 billion para sa Congress and 3.4 billion para sa Senado, making it 18.6 billion. Yung tanong ni Celis na 1.8 billion, payat pa pala yun. Because yung 18 billion na total, 15 for Congress and 3 for the Senate, sinisigurado ko lang 3.4 billion for the Senate certification. Tama ba yon, mga congressmen, senator? Tama ba yon? Certification lang? Pwede bang paki-explain ninyo sa publiko na hindi ko naintindihan yon? Hindi, pwede bang paki-explain ninyo yung ano yung batas na yung ano na yung Resolution 10 na yon, na bakit inauthorize ninyo yung sarili ninyo na magliliquidate kayo ng pera ng bayan, na yung allocation sa inyo ililiquidate nyo lang by way of, yun yung wordings by way of certification. Parang ginawa nyo medical certificate, no? Ito ay nagpapatunay na may hika itong si Congressman Ek at si Senator Buaya. Hindi sila pwedeng mag-ROTC. Oh. Kaya ito yung nagse-certify na lahat ng aking ginastos si Senator 140 million para sa taon na to ay walang problema at sang-ayon sa batas. Sabi ng COA.
Sabi na ko, Diyos ko po, patawarin na po itong mga buhaya na to. Wala magaway ko, ano? Ba't naman kayo kung pumayag ko, Kasi sila mga mambabatas. Anong gagawin natin sa mga, kung sakasakaling may mga kasalanan to mga to, anong gagawin natin sa mga, comment nga kayo, anong gagawin natin sa mga taon to? Kung sakali talagang sa tingin nyo ba tama yung ginagawa nila na Resolution 10 na certification ka lang para maliquidate yung perang binigay sa'yo, naggaling sa taxes ng binibigay ng mga tao na tayo nagtsatsaga. Tragis yan. Tapos nun lahat ng sangay ng gobyerno, kinakailangan mag-audit kasi alam ko asawa ko auditor. Kaya ako galit na galit ako talaga really. Tinatanong ko pa bine-verify ko pa sa misis ko Sabi ko, interview niya kita Bira talaga. Bakit kinakailangan ganon? Lusot sila. Dine-criminalize. Kumbaga sa kawatan Di ba? Nakaw. Ano yun? Yung kinukupitan nyo ng legal talaga. Legalize yung yung corruption. Nakakainit ng ulo. Sana mali yung aking intindi. No? Sana mali yung aking intindi. Sana masagot ninyo yung mga tanong ko. Pero bakit kayo magbabudget? Binabalik ako yung tanong Kasi bakit nyo babudgetin yung sa 2024 ng 1.333 billion 1,333 million, ba't kayo magbabudget ng ganon? Kung ang naggastos nyo for this year is only 39 million na siya sinasabi ninyo, ba't kayo magbabudget ng ganon? Samantalang ang budgeting nga sa lahat ng sa lahat ng agencies and government, cut dito, cut doon, cut dito, to meet the needs of the country na 5 point something billion. Tapos kayo, ang taas-taas ng diferensya ng actual na nagastos sa 39, magbabudget kayo yung 1.33 billion. Ang layo may sobra kayo 1 billion. Sobra kayo ng 1.3 billion. Mga ganon. 1.3 billion, thereabouts. Ba't kayo magbabudget na sobra-sobra ng ganon? Kasi, tama bang sabihin ko na meron kayong intensyon na kupitin yung pera? And that's the only way I look at it Meron pa bang ibang eksplanasyon? Kasi kung walang eksplanasyon na iba, abang lintik na mga mga magnanakaw yung mambabatas natin. And we keep on electing people and they are the ones who know na since 2011 na meron palang ganyan na sistema. How come nobody's correcting it? How come nobody is... Anong pag-asa? Kasi yung budget ng mga huhuli sa kanila at yung magsasampo ng kaso sa kanila o kaya yung didiscover ng kanilang mga infractions, kumukuha ng budget din sa kanila. The power of the purse. So, hindi namin kayo bibigyan ng mga barko ninyo, tsaka mga submarine ninyo, AFP, PNP, hindi namin kayo bibigyan ng mga bagong baril, mga bago ninyo Sige. Hindi namin kayo po-promote. Mga commission and appointments pa sila di ba? Hindi namin kaya po mga gusto maging general itong mga to, di tahimik na lang muna. Tahimik na lang. Pagka ganyan ng ganyan, walang mangyari sa Pilipinas. Wala. And I will just be waiting for the next upheaval, be it foreign invasion, dahil sa kagaguhan ninyo rin, magkakaroon ng foreign invasion, dahil sa kakalokohan ninyo, tinitipid ninyo yung modernization, tapos kayo, bira kayo ng bira, ilang bilyon yan.
18 billion. 18 billion. Ilan ang nabiling eroplano nun? Di ba? Eh, grabe talaga kayo. Grabe. Ilang barko yun, ano? Di ba? Na-train na sana. Ang inihiling ko lang nga para dun sa first million na mga reservists, 10 billion eh. Oh, 10 billion. O, nakapag-train na sana tayo ng mga 1.8 million na reservists. Kung using that money na 18 billion. Sayang, ano? Pero, wala eh. Honorable kasi kayo eh, no? Okay. So, nako, nakakainis. Nakaka-low moral eh. Tapos gusto ko lang sabihin to in passing. Just me nakakalungkot talaga. Tapos ang tagal ng kalakaran pala, no? Bakit naman ganon? Kung in aid of legislation, yung ginawa ninyo investigasyon, congressman, anong law? Anong law ang aayusin ninyo? Nung sa sinabi ni Caselis na 1.8 billion, galit na galit kayo. Parang galit, inaano ninyo, yung dangal ninyo. Wala naman talaga na, kung titignan ninyo yung Resolution 10, ano yung parang disconnected talaga no? Yung reality versus yung actual ninyo na laman ng inyong budhe. Parang kasi kung kunyaring galit kayo doon sa sinabi ni Celis, 1.8 billion, ang ginastos lang namin is 39 million, so talagang fake news kayo. Hindi fake news yung Resolution 10. Yun dapat i-explain ninyo, congressman. Yun talaga. And lahat kayo, accessory. Lahat kayo, accomplice. Lahat kayo, all 316. And all 24. Kung hindi nyo explain, kasi merong ganun no? Merong resolution na ganun. Paki-explain. Is it really true that according to House Resolution 10, concurrent House Resolution 10, that you have declared the allocation to each member of Congress, Senate, hindi confidential, na classified. Classified meaning parang secret ba? Secret. Kasi ganun ang classification sa armed forces Restricted ang pinakamababa, tapos confidential, tapos secret, then top secret. That is the classification. Okay? So when we put in our whatever we publish, nakalagay doon restricted, pwede yun, ilagay mo sa bulletin board, restricted para lang sa mga tayo-tayo, pero pagka mga civilian, wag nang, kahit not really that pero pagka confidential, specific people na. Pagka secret, talagang commanders na. Pagka top secret, mga decision maker na, presidente, to the level of the president na yan. So, ito? Ano yung classified? Classified yung the way you liquidate your money, the funds allocated to you. Something's wrong with you. Bakit hindi pwedeng silipin yung to the centavo, yung pera na kinakailangan i-clear ninyo? Nasasabihin nyo lang, basta ginamit ko para sa MOOE, pirmahan ko, okay na. Pag nanakaw yun, mga chong, pag nanakaw yun, malinaw na pag nanakaw yun. At may question sa intensyon ninyo. No? Because why the double standard? Kung every employee in government should liquidate whatever money that they have taken or whatever money is allocated to them or budgeted from the lowest mammal to the highest ranking
and then with the agency, and then the Constitution of the Philippines has created this independent body called COA, which can look into, it has the sole authority, it has the sole determination how it will perform an audit. And itong Congress and Senate natin, gumawa ng sistema na sinasabi na sila, pirma lang, certification, lusot na. That breeds corruption. Malinaw yon. Kahit saan nyo daanin, mga senator at congressman, naawa ako sa inyo because sirang-sira kayo sa ginawa ninyong sistema. Ha? Sirang-sira kayo sa ginawa ninyong sistema. Kasi kahit anong eksplika ang gawin ninyo, kahit sigawan nyo ko, kahit i-contempt ninyo, ikulong ninyo ang lahat ng Pilipino na magtatanong sa inyo, kinakailangan sagutin nyo pa rin kung tama o mali. Yes or no lang. Tama ba o mali? When in fact, lahat ng tao sa gobyerno, ino-audit ng COA using a specific criteria. Ba't kayo? Certification lang. May masamang intensyon kayo. Yun yung magiging conclusion ng tao. Oh. So, meron ba akong na-miss? Okay. Republic of the Philippines, 1987 Constitution. Hanapin ko yung ano, Next. Next. Article Judicial Department, no? Next. Sorry kasi nawala Mabagal pa naman. So, tignan lang natin yung sa COA as provided for by the Constitution. Kung magpapakita, ang bagal ikot na ikot. Nagsara na yung ano. Ayaw na Ikot na ikot Naghang. Siguro sa susunod ko na lang sabihin para tumagal na rin tayo. Ayun, Constitutional Commission, nagpakita sa wakas. Mabait sa inyo Okay, Commission on Audit. Okay, Section 1, there shall be a Commission on Audit composed of blah 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 blah. Number 2, the chairman and the commission shall be appointed by the blah 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 blah. Section 2.1, the Commission on Audit shall have the power, authority, babasahin ko na lang and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of, and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned and controlled corporations with original characters, blah, blah, blah. And on a post-audit basis, post-audit, tapos na yung expenditure. So, pakita mo yung resibo mo. Kasi pagka pre-audit, wala pa resibo wala pa nangyari. Dati pre-audit, naging post-audit. So, post-audit na. Constitutional bodies, commissions, and offices that have been granted fiscal autonomy under the Constitution, autonomous state colleges and universities, other government-owned and controlled corporations, and their subsidiaries, such non-governmental agencies, blah, blah, blah. The commission... However, where the internal control system of the audited agencies is inadequate, the Commission may adopt such measures, including temporary or special pre-audit
as the necessary and appropriate to correct the deficiencies. It shall keep the general accounts of the government, and for such period as may be provided by law, preserve the vouchers and other supporting papers pertaining thereto. Paano yung sa Congress? Walang voucher. panay certification. 300 certifications, 24 certification from the Senate. Ganun ba mangyayari, mga sir, ma'am? 2. The Commission shall have exclusive authority, subject to the limitations in this article, to define the scope of its audit and examination, establish the techniques and methods required therefor, and promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, yung 39 million to 1.3 billion for next year, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Philippine Congress, you're violating the Constitution of the Republic of the Philippines. You should be the one upholding the Constitution. Ganun ang dating, ganun ang pagkakaintindi ko. Baka iba yung pagkakaintindi nyo, nag-law kayo no? Pero malinaw na malinaw you are violating the Constitution. The mere fact na nagkaroon kayo ng Resolution 10, it is a violation of the Constitution. Sinasapawan ninyo yung trabaho, tinatali nyo yung COA doon sa trabaho niya. Hindi kayo ma-audit. Yung certification na lang ninyo, ina-assume na honorable kayo, pipirma kayo, okay na. And then, tatanggapin ng COA yon na ballpark figure na, okay, kunyari, ito yung expense A, 45 million. Tapos, malay ba ng COA kung binulsan nyo? Malay ba ng Pilipino kung binulsan nyo? Kaya, hanggang sa nandyan yung Section 10 na yan, laging tatanungin ng Pilipino, dapat laging tanungin ng Pilipino kung tama yung ginagawa nyo o hindi. Because sa akin, sa mata ko, hindi tama yung ginagawa nyo. Kinukurakot nyo ang pera ng taong bayan. And para mawala yung ano na yon, yung pananaw na yon, you allow yourselves to be audited item for item, resibo por resibo, para malaman kung ipa-plug o hindi. Kung ipasosoli yung pera. Bawat isang congressman, 48 million. Ang bawat isang senator, 140 million. Taon-taon. Taon-taon. So something's wrong. Kaya pala dumadami yung pera ng mga rebelde, nandiyan yung Makabayan Black. O paano i-audit yun? Kaya pala. Diba? Kaya nga something's wrong. Something's really wrong. Ay, sana wag magkaroon ng revolutionary government. Delikado kayo. Because that's the only way to stop this. That's the only way to stop this. Magkaroon na isang strong man o strong woman or whatever, and then supported by the right people. Mali itong ginagawa ninyo, Congress of the Philippines and Senate of the Philippines. Mali itong ginagawa ninyo because naging kayo judge, jury, and executioner Kayo na lahat Tapos wala tinali ninyo lahat I'm sorry pero mali yung sa tingin ko mali yung ginagawa ninyo. Okay, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless the Philippines. May the light shine upon our Congress. Pagdasal natin sila. Maraming salamat. Bye-bye.